So, magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, itong video na to is about kailangan mo ba mag-approach kung walang choosing signals? Kunwari walang interest yung babae. Posible ba na magka-interest yan babae? Ah, dalawa lang to eh. Kasi dapat talaga mag mo yung babae sa looks talaga eh. Yun lang naman yung rule dun eh. Pwede ka naman mag-approach kahit walang interest yung babae or kahit pa may boyfriend yan or kung ano man, kahit may asawa pa yan, pwede mo naman talaga i-approach yan kasi lalaki naman talaga mag-approach talaga na una. Pero, dun sa mga may itsura is may advantage sila kasi may choosing signals nga eh. So, itong topic na lang to para to dun sa kakilala ko na nagtatanong. Pwede mo namang gawin talaga yan kung magmo talaga yung babae sa itsura. Pwede rin yun. Kasi nga, di ba yung mga pogi, yung mga chads, wala naman talagang game eh. Kahit nga sino pwede nila i-approach kung tutuusin eh. Na kahit anong gawin talaga nila, depende na lang yan sa babae. Kasi di ba merong ganun na mga prank video. Yung mga lalaki na pogi versus pangit na nag-approach or kunwari ini-snatch yung cellphone nila tapos nakita pogi yung nag-snatch. Parang mapapangiti pa yung babae. So parang ganun din yun. Ganun din yung rule nun. So depende pa rin talaga sa itsura mo kung mag mo yung babae. So siguro mag-approach ko. Kunwari average looking ka. May chance ka rin naman talaga. Yan yung mga naliligaw, di ba? Yung sa mga college. Kasi meron ako mga kaibigan na ganyan nung college. Na average looking lang naman talaga sila, naliligaw sila. So, kailangan talaga nila mag-approach kasi hindi talaga sila makakakuha ng choosing signals kasi hindi naman talaga sila kahit heteronormy or chad talaga eh. Pero, meron din ng mga average looking na nakakakuha ng choosing signals kung trip siya nung babae sa phenotype. Yung phenotype minsan kasi yung babae may specific yan na phenotype eh na parang sinasabi na 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 trip talaga nila yung itsura talaga nung lalaki na yon kahit na sabihin natin sa male gaze na hindi naman talaga siya pogi pero dun sa babae na yon siguro gusto niya yung mata, kilay, ganon yung specific na trait talaga ng mukha. So, pero hindi natin disprove yung lookism dyan. Meron talagang, yung pagpasok pa lang ng lalaki dun sa kwarto, halos lahat na ng babae nakatingin. Yun yung sinasabi natin ng mga chad, di ba? Yung sexual charismatic talaga na lalaki talaga. Meron mga ganun talaga na lalaki na malakas yung sex appeal. Yun yung sinasabi natin. So, yun, kailangan mo talaga mag-approach din talaga. Ang upper advantage lang kasi talaga niyan sa mga chad talaga, yung mga pogi. Kasi wala naman din talagang game pagka sa kanila, walang game. Kasi nga, gagawin lang nila, yun nga, just be yourself. Yun lang yung sinasabi nila, just be yourself, di ba? Na kung ano ba sikreto nila, maging presentable at malinis, tapos just be yourself. Kaya nga binablockpill ko na kayo na talagang wala naman talagang game talaga. Tsaka just be yourself lang din. Oh, kahit average looking ka tsaka pangit. Promise, just be yourself lang din talaga. Marami kasi makikitid yung utak ng mga lalaki na syempre kailangan mo pa rin maging presentable at malinis. Gagawin mo yung best mo tapos just be yourself. Tapos direct approach. Tsaka seryoso, wag kayo yung magkikengkoy-kengkoy or jester max kasi kahit pa pogi ka, although may halo effect yung pogi, cute pa rin talaga siya, tsaka charismatic kahit na mag-jester max siya. Pero, ang sinasabi ko, katagalan, mawawala ng respeto kasi yun kasi yung punto natin, kaya kailangan natin maging seryoso. Tsaka ayaw ng babae niyan, kahit sabi mong pogi, parang nababadingan sila dyan sa ganyan. Pero may iba pa rin meron pa rin mga babae na gano'n na namimili pa rin ng mga babakla-bakla na lalaki kasi nga trip nila yung itsura. Parang itong latest, 'di ba, kay Maris Racal tsaka si Anthony Jennings. Ito pala si Anthony Jennings mukhang
Mukhang semi to eh. Mukhang, ano lang hindi natin sure kung babakla-bakla to. Kasi halos lahat talaga ng kilos niya. Ibang-iba talaga sa mga ka-generation niya or kaedaran. Di ba 24 lang yon. So parang si Haring Manggi, Y Binit, tapos yung iba pa mga FB influencer, hindi ganun kumilos eh. Parang mahinhin talaga. Tapos kumikending-kending. So, pero trip siya ni Marisa. Trip talaga siya. Pinagpalit talaga. Meron akong drain up niyan eh, short video eh, na nakita ko nagsasayaw si Maris Racal, tsaka yun. Kumikending talaga yung lalaki. Tingin ko talaga babakla-bakla talaga to. Tapos, minsan kasi yung babae, na-attract sila sa ganun lalaki. Yung parang best friend talaga nila. Parang best friend nila yung ano. Kasi si Rico kasi, seryoso din eh. Yun sinasabi ko sa inyo, yung seryoso ka. Pero in the long run din naman talaga, yung babakla-bakla, hindi tatagal yan kasi nga, panandalian lang yan kasi parang female girlfriend niya lang din talaga yan eh. O madedevelop siya dyan. Tingnan mo, 'di ba naglapag ako dati ng video niyan or sa community. Yun nga yung sayaw. Yun talaga yung una sabi ko, ay pucha, wala na to. Kaya ano, doon na nga papunta. Nagka-developan nga yung ano, si Maris Racal tsaka yung bakla. Babakla-bakla, hindi ko sure kung bakla yun. Pero lahat kasi ng clip, ganun yung kilos. Sabi ko, ano to, bakla ba to? Silahis or hindi natin maintindihan eh. Pero yun nga, yung ka-developan sila. Pero ang the end din, magsisisi rin yun si Maris Racal kasi babalik din talaga siya sa seryosong tao tsaka yung stable na pang long term. Kasi yung mga ganyan, di tatagal yan, promise. Marami na ako nakitang ganyan eh. Na yung mga ganyan, babakla-bakla eh. Siyempre, gusto talaga ng mga babae, pagkatagalan, yung seryoso ka naman, hindi yung gaganon kay kengkoy-kengkoy. Ako hindi naman din ako matikas eh, pero seryoso ako, tsaka yung tahimik ako na ano, na few words, parang ganon. Hindi ako masyadong madaldal. Kasi nga, tinanong na rin niya nung ka-ons ko eh. Sabi, ano bang gusto mo? Sabi ko, ewan, tinatamad ako magsalita. Actually, lahat talaga tinatamad talaga ako. Pero imbis na ma-turn off siya, na wala kang ano, nata-turn on sila sa ganun. Kasi nga, yung mga loud na lalaki, feminine talaga, feminine trait talaga yun, yung mga sociable na madadaldal na lalaki. Tangina nung panahon ko, walang ganyan. Hindi pwedeng gaganyan-ganyan ka. Dapat tahimik ka lang, tapos kilos ka, kilos. Yan, kapanahonan ko si Bugoy. Kaya ngayon, dalandala pa rin talaga niya yung ano eh, yung mentality na ganun. Kasi halos ka-age ko lang yun eh. Siguro 3 years ahead lang sa akin yun. Baka 41 na yun, mga ganun. Si Bugoy. So parehong-pareho kami talaga ng kilos tsaka pag nagsalita eh, yung tahimik lang talaga tsaka swabe lang talaga. Kasi yan yung generation ko talaga na talagang ano, although matitikas sila, ako hindi matikas pero kilos tayo. Kilos. Hindi yung ganon. Pero yun nga, balik tayo sa topic. Kailangan ba mag-approach ng lalaki? Oo. Kasi yung babae talaga, binibreak lang talaga nila yung rules sa mga pogi lang talaga sa mga chad or mugging. Ibig sabihin, gustong-gusto talaga nung babae yung lalaki na yon base sa phenotype. Yun yung priority niya. Kaya ginawa niya ng move. Kagaya sa akin, di ba? Sino ba gumagawa ng move sa akin? Sub 5. Pero promise kasi, sub 5 priority talaga nila yung nasa highest ng hierarchy ng looks eh. Syempre yung mukha ko pretty boy, di ba? So kahit na matanda ako, yung mga sub 5 binabato pa rin talaga nila sarili nila sa akin. Pero yun nga, sa kanila ko lang talaga nare-receive yan, yung mga ganyan. Pero yung mga average looking ko ng mga katrabaho, ano lang yan, para mga choosing signals lang talaga yan. Pero nag-aantay yan. Tsaka minsan nga nawawalan sila ng gana pagka pinag-antay mo sila eh. So pagka binigyan ka ng choosing signals ng babae, i-grab mo na yung opportunity, direct approach mo na agad lagi. Laging ganun lang naman talaga eh. The direct approach mo na, iyayain mo lumabas. Ewan ko, tinatamad talaga ako mag-approach. Kaya ko naman din talaga, kaso tinatamad din talaga ako. Kasi nga,
sa trabaho eh. Parang ang hirap gumawa ng ng paraan kasi busy kayo. Hindi kagaya nung talagang yung babae na gusto ka talaga, minumove. Siya na mismo gagawa ng paraan. As in, kahit na mag-break ako, biglang lalapit siya, biglang magbe-break na rin. Parang sinusundan ka, ini-stalk ka, no? So, yun yung sinasabi ko na pero yun nga, kailangan mo pa rin talaga mag-approach sa lahat sa lahat in general. Lalaki at babae, kailangan mo. Pero siguraduhin mo na mag mo yung babae para talagang sure ball na mag mo. Kasi kung hindi mo siya mag sa itsura is wala rin. Parang ganun. Pwede mong ligawan. Siguro try mo. Gagamitin mo yung pera mo. Yun lang dalawa lang naman moves yan eh. Looks tsaka pere. Looks tsaka money lang naman talaga yung game dito eh. Yung sa looks, wala talagang game. Yung isa naman, padulas na beta condition, yung mga nanliligaw. Gumagana pa rin talaga yan. Kasi nag-lead ka ng wallet. Yun nga lang, siya eh. Pag nawala ka ng napro-provide, iiwan ka na talaga ng babae. Yun lang yung disadvantage talaga na nag-lead ka ng wallet eh. Kasi, yun talaga yung pakay niya eh. Kasi, kaya ka nga niya pinili dahil sa napro-provide mo gano'n, nag-lead ka ng wallet. So, dun talaga bagsak mo na magpo-provide ka habang buhay na baka nga hindi ka tulungan eh. Pwede kang tulungan kung gusto ka rin ng babae. Eh kung hindi, kung mayaman ka, sa mga age bracket ng mga 20s, wala naman talagang ganyang edad na mayaman na talaga eh. Magbibuild ka talaga ng pera talaga eh. Siguro kung mang-scam ka, yung mga online business, pwede ka maging milyonaryo. O kaya, Facebook influencer, 20s pa lang. Pero, bihira yung ganun. Hindi yun yung talagang ideally na talagang kukuha ng oras yan, tsaka dedicated ka, maganda yung video mo, may editor ka, may binabayaran kang tapos may content creator ka talaga. Hindi yung sayo kasi, parang alam ko may nag-iisip sa kanila nun eh, para kasi pare-pareho lang yung content nila eh, halos lahat eh. Panay prank, kabit-kabit, tapos sabay naging sila, tapos mga challenge. So napaka-predictable din. So mayroon silang niyan, parang script na talagang kuwari tapos na si Boy Tapang dun sa kapartner niya, meron namang isa, panibago. Sabay, parang artista lang din eh, di ba? Yung mga artista gano'n, kakarelasyon, 2 years, 3 years, hihiwalay na. So, yung mga ganyan, na-debunk ko na rin yan. Yung mga relasyon na yan, wala talagang panghabang buhay. Lahat may katapusan talaga. Tsaka, dahil alam nila na ganun, ginagawa na lang talaga nila ng content na So, yon mag-approach ka pa rin talaga. Actually, mas malaki, kung nagtatrabaho ka, napapaligiran ka ng babae, mas malaki advantage noon na magkaroon ka ng karelasyon sa real life din talaga. Sa online magkakaroon ka kasi pang short term yung online eh. Pero nasi-shape yung perception nila dahil sa nare-receive nilang validation sa online. So yun lang ang disadvantage nun. So tumataas yung expectation nila sa real life. Kasi online is real life eh. Pero may chance ka sa real life din talaga. Kasi marami talagang pusi ng mga lalaki talaga na hindi talaga nag-a-approach na ngayon. So, yun yung chance mo. Kasi, biruin mo, maraming manospin na red pill nagsasabi, huwag ka mag-approach, huwag mag-approach. Huwag ka mag-approach sa trabaho, puta. Kung ka, matalino ka, ito na yung chance mo. Ito na yung chance mo na mag-approach. Na ako nga kahit nga yung may mga girl, mga boyfriend diyan eh, pwede ko nga i-approach sa trabaho, which is gagawin ko rin talaga. Dahil syempre nagkwento na yung naka-ons ko eh. Di ba? So isipin nila, magiging palagay na yung loob ng mga babae sa akin kasi may naka-ons ako, di ba? Nagkwento siya. Wala naman din akong pakialam sa judgment nila kahit ano pa sabihin nila. Kung maganda ba katawan ko, mahina ba ako sa kama, wala na akong pakialam dyan. Pero, yun nga, at least meron kang nadali na isa doon is parang magiging palagay na yung loob ng iba. Kasi parang yun eh, yun yung tinatawag natin pre-selection.
na may nagkagusto na isa sa'yo, parang damay-damay na lahat. Kasi yung mga babae, ayaw nila, nahihirapan sila mag-isip eh. Hive mind nga yan, di ba? Hive mind yung mga babae. Ayaw nila na nahihirapan sila. Kaya iisa't iisa lang talaga yung lalaki na ano. Actually, kaya naman iisa't iisa lang talaga yung ano kasi yung looks ko talaga yung ano dun eh. Yung pabida talaga dun eh. Yun talaga yung alas eh. Yung itsura ko talaga eh. Na ano, hindi naman, pangalawa na lang yung status kasi pareho kami mga nurse, tsaka katrabaho ko naman na sila. Pero yun nga, hindi naman yun talaga yung pang-hook ko eh. Kasi yung pang-hook talaga dun, yung mukha ko talaga. Sabi nga nila, hindi naman ako papatira sa'yo kung hindi ka naman may tsura. Tapos kung matanda daw ako, tapos pangit daw. Hindi naman siya papatira eh, lalo na sub 5 yun. Eh, mas priority niya talaga yung may tsura. Tsaka iniisip niya, yung mga kaedad niya rin, mga walang trabaho, tsaka walang ano, tsaka walang kinabukasan dahil malamang mga virgin na nag-quit na talaga, yung mga fatalistic na ayaw pumera. O ito nga, na-predict ko, 'di ba? Eh, 'di ba etong bahay namin, yung flat na tinitirahan namin, ano, may bagong owner. Tapos yung hindi nagtatrabaho, hindi nakabayad ng upa. Umupa pa siya dun sa may isang plot na ano na mamahalin. Eh may bisyo pa siya. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi long term yung walang trabaho tas aasa sa gobyerno. Kasi saktong-sakto lang talaga yung pangbayad sa renta ng upa plus kulang pa sa pagkain. Kasi yung pagkain, hindi ka makakabili ng quality niyan. Eh, 6'4 pa yung gago na yon, matangkad. Siyempre, pag 6'4, malakas kumain yan. Kailangan mga 150 grams ng protein yan or 200 pa para makasustain. Tsaka yung calorie niyan, mga 2.5 pa siguro dahil 6'4 yung height eh. So, panay noodle siya ng noodles tapos alak ng alak. Yun, hindi nakabayad ng upa, di alis siya. Yun yung sinasabi ko sa inyo na ano eh, kailangan nyo talaga, pag lalaki kayo, pumera talaga kayo. Kailangan nyo talaga pumera. Oh, you left this one. Kailangan nyo talaga pumera na para sa sarili nyo, pa survival nyo talaga. Kasi wala ka talagang aasahan eh. Eh kasi dati lenient yung ano yung may-ari. Parang walang pakialam dun sa ano sa sa mga nagrerenta. So nakakanakaw siya ng pagkain sa ref. Eh ngayon hindi na siya makanakaw dahil may maglalagay na ng CCTV. So ano nangyari? Ayun. Hindi na siya makadiskarte. Di alis siya. Yan yung sinasabi ko sa inyo na wag kayo aasa, wag nyo talaga iasa yung survival nyo sa ibang tao na talagang ano, maghahanap talaga kayo ng paraan na pumera. May chance pa nga na ma-homeless yung mga ganun eh. Meron mga ganun na homeless yung mga hindi talaga nakabayad ng ano, ng renta. Tapos pag na-homeless ka, wala ka ng address mabibigay, no? Paano ka makaka-claim ng benefits? Yun yung ano yun yung dito sa West eh. Pag wala kang address, sa nila ipapadala yung pera na ano. So hindi ka makaka-claim. Chain reaction yun eh. So, yun, kwento ko lang yun, sideway lang yun, na dapat pag nag-iisip talaga kayo na plano is yung pang long term talaga. Na talagang survival nyo pa rin talaga yung mapapakinabangan nyo. Tsaka yung priority nyo. Kasi nga, magkagipitan nga, wala naman tutulong. Kahit pa yung asawa mo dyan babae or ano eh. Siyempre, sariling individual lang din yan. Sinisecure nila yung survival din nila. Sinabi ko na sa inyo yan eh. Kaya nga ano eh, kaya nga yung lifestyle na sinasabi ko sa inyo, kung wala naman kayong planong mag-anak, kung may plano kang mag-anak, mapipilitan ka talaga mag-beta box. Kailangan mo talagang pumera na marami. Pero kung wala kang plano, eh, ONS FWB tsaka pro ka na lang. Kung hindi mo nakukuha sa ONS FWB, mag-pro ka na lang talaga. Eh kung marami kang pera talaga, may pera ka, hindi mo na kailangan mag-approach. Kasi
Ano bang purpose mo? Alamin mo muna talaga yung purpose mo, bakit ka mag-approach ng babae. Long term ba yung habol mo? Short term? Kung average looking ka lang, tas tingin mo mare-reject ka naman dyan sa ano, oo nga, may take a shot 50-50. Kaso nga lang, hindi ka naman pogi eh. Kung nagtatrabaho ka na, reject ka niyan, pucha kakalat yan. Yung pogi, kahit ma-reject yan sa trabaho, wala nang pakialam yan dahil alam naman yung mayroon pang ibang dadali pa rin talaga sa kanya. Kung average looking ka, na-reject ka, pucha, horn effect ang mangyayari niyan. Baka ireklamo ka pa sa HR or something. Kaya kung average looking ka lang talaga, ano ba pa talaga purpose mo? Bakit ka mag-approach? Long term ba yan? Short term? Kung short term, pucha, magbayad ka na lang talaga. 1,000 lang. Tapos sabay ano, hindi pa sakit sa ulo. Kasi ang binabayaran mo sa pro talaga yung less hassle eh. Hindi kagaya ng mga on-set WB. Kung average looking ka, may chance kasi na habulin ka. Hindi kagaya pag chat ka talaga, ikaw masusunod. Sasabihin mo, ito 2 beses lang tayo mag-hit tapos ayoko na. Susunod yung babae kasi ikaw masusunod eh. Yun yung napansin ko eh. Sinabi pa nga sa akin ng ka-ons ko, do whatever you want with me. Tangin na, ibig sabihin, ganun yung ni Richard Ramirez. Ibig sabihin si Richard Ramirez, ganun yung promise sinasabi niyang Tapos sinabi ko, you're so tight, sinabi kong ganun. Kasi totoo, kasi matagal pa nga yun, tsaka 22 pa lang yun, 3 pa lang yung nakagalaw sa kanya. Tsaka puro ons lang yung 3. So hindi yung everyday. So talagang tight talaga siya, sinabi ko. Sabi niya, then make it loose. Sabi niya gano'n. Sabi ko, how? Sabi yung gano'n. Tapos sabi niya, yun nga, nagiging submissive talaga sila pagka yung nakitaan ka talaga nila na gustong-gusto ka talaga nila. Kasi gagawin ka niyan lalaki. Kahit hindi ka matika, sinasabi ko sa inyo, basta seryoso ka lang talaga. Tapos attracted yung babae sa'yo, is talagang magiging submissive yan sa'yo. So yun nga, alamin mo muna yung purpose mo, kung bakit ka mag-approach. Ano ba talaga purpose mo? Long term ba yan? Kung short term lang, pucha. Tapos yung mukha mo, alanganin, pucha. Wag pro ka na lang, yun na lang payo ko. Mag-pro na lang talaga kaysa masisanti ka pa dyan sa trabaho mo. Or puwangit pa yung image mo dyan sa trabaho mo. Maano ka pa. Ako malakas loob ko. Hindi yung papangit image ko dyan. Kahit pa i-reject nila ako ilang beses, wala akong pakialam eh. So, yun yung sinasabi ko na Pero yun nga, pag lalaki ka talaga, competition talaga yan para sa pepe. Either beta box or genetic. Pero yun pa nga rin, kailangan mo talaga mag-approach. Sa pogi lang talaga, walang game. Kasi kahit sino, wala talagang game. Kahit nga magsinungaling sila eh. Yung indirect na sinasabi. Di ba? Gawin nila yung mode 1, 2, 3, 4. Mode 1 is direct approach. Mode 2, indirect. Tapos, Mode 3 yung parang gumagamit ka ata ng game or bayad-bayad, parang ganun. Nalimutan ko na. Tapos yung Mode 4 naman, direct approach siya pero obvious na rejection na yung So ginagawa mo, nagiging aggressive ka na. Puro vulgar languages na yung ginagamit mo kasi nga frustrated ka na. So kahit anong mode gamitin ng pogi, gagana yan. Kasi wala talagang game. Looks talaga eh. Sa average looking, kailangan mo talagang mag-direct approach yan para magkaalaman. Tapos, magli-lead ka ng wallet. Beta box provider. Magana pa rin talaga yan. Pero hindi ko advisable yun. Mas maganda mag-direct approach na lang din talaga eh. Kasi pag nag-lead ka ng wallet, wala na. Yun na talaga tingin niya sa'yo, kaya kanya pinili. Kasi may sinasabi tayong categorization, di ba? Categorization kasi ng babae is marami silang ini-spin ng plates. Sinabi ko na sa inyo yan, lahat ng babae nagbubuhay chad. Tsaka mentality niyan chad. Nag-i-spin ng plates talaga yan, sinasabi ko sa inyo.
Sa dami ba naman ng nalabas ko, 'di ba? Yung mga date kasi ginagawan ko na strike-an 'yan. Hindi naman lahat sa akin gumagana eh. Hindi naman ako chad eh, heteronormy lang ako eh. Pero yun nga yung sinasabi ko sa inyo na ano, ngayon kasi mapalabas mo yung babae, napakahirap. Kaya ang advisable ko sa inyo is mag-pro na lang talaga kayo. Mag-pumera na lang kayo. Baka may iwasan nyo pa yung kagaya sa katrabaho ko, 'di ba? Ay sa ka-flat ko na hindi nakabayad ng upa, di layas siya. At the end of the day talaga, kailangan priority mo yung survival mo talaga. Kailangan may makain ka or yun talaga pinakamahalaga. Kasi yung paano ka malilibugan, paano ka matitigasan kung kumakalamsik mura mo, di ba? Marami kasing lalaki na ano na puro fantasy yung iniisip eh. Hindi nila harapin talaga yung kung ano talaga purpose talaga ng buhay eh. Kasi kakanood nila ng Disney, ayun na, tapos nakikita nila yung mga pamilyado at may anak. Di nila nakikita yung side ng pamilyado, kaya hindi ako naiingit dyan eh, yung mga pamilyado. Naku, metabox provider yan, silbidor pa kamo. Kaya natatawa na lang ako sa kanila eh. Hindi nga sila comment sa mga, di ba sa Facebook comment, nagko-comment din ako na ano. Sabi ko sa picture lang naman yung ano, yung masaya yung may mga pamilya at anak. Which is totoo naman talaga, picture lang yan. Kasi minsan pupunta ako sa mga reunion, mga ganyan, yung mga nagyayaya ng party sa bahay, yung mga pamilyado. Busy sila talaga. Lalo na pag may anak, busy talaga yung mga yan. Kaya alam ko yung katayuan yan, di ako naiinggit dyan. Mas masaya na lang talaga bachelor. Si Leonardo DiCaprio nga, di ba? Bachelor life lang talaga siya. Ayaw niya nga mag-anak eh. Kasi pinapalangalagaan niya rin yung money niya dahil magdag-anak siya, limas yan sa child support. Yun yung ano nun eh. Yung iba kasi mga lalaki gusto talaga man-knock-up eh. Na ano, isipin nila pogi, makakatakas sila. Eh may tulpo na ngayon. Rereklamo ka niyan. Kung hindi, kukulong ka. Lalo na okay sana kung pogi ka. Yung parang tawag dito. Nag-agree yung babae dun sa ano, dun sa ons. Which is yun nga, yung ginagawa ko, di ba? Nag-agree siya. Tapos sinabi mo ayaw mo mag-anak talaga. Re-respeto ka ng babae. Kasi ginusto niyang buuhin yun eh. Pwede naman niya ipalaglag yung bata, di ba? Ginusto niyang buuhin, oh. Kasi choice pa rin talaga ng ano yan, babae. Pag ginusto niyang buuhin, talagang hindi niya habulin yung pogi. Kasi may usapan ng una pa lang eh. 'Di ba? Pwede naman yung pag-condomin yung pogi. Kasi sa totoo talaga, babae talaga makapangyarihan talaga eh. Kasi terms and condition niya masusunod eh. Yung mga pro nga, 'di ba? Pagkapangit ka, average looking, pagko-condomin ka talaga niyan. Kung may pogi ka na ano, ayaw ka niya pag-condomin. Kasi kung mabuntis man siya, okay lang. Kasi habol niya genetic. So, yung mga nananakap dyan, ginusto nila yun. Kasi pwede nila gawa ng paraan yun. Pwede na pag-condomin yung ano, naka-ons nila, yung tutusin eh. Pwede nilang gawin yun pag condomin talaga. So, paano? Sa tanong ng kaibigan ko na mag-approach, pwede mong gawin yan. Na ano, pwede mong gawin yan. Mag-approach ka para malaman mo talaga. Kasi mga babae, passive lang talaga yan. Binibreak lang talaga nila yung rules sa may tsura. Tsaka nagbibigay ng choosing signals. Kung average looking ka, handa mo na yung sarili mo sa rejection. Dahil daming validation yan nakukuha. Pero, ang kagandahan lang din kasi sa approach is may bayag ka. Kuwari, namag mo naman yung babae, tapos nag-approach ka ng ganun. Pucha, plus pogi points yun. Kasi nga, confident ka eh. Ibig sabihin, ano eh. Kasi, in-experience ko rin yung ganun eh. Actually, mas na-attract talaga ako sa babae na, yung babae nag-approach sa akin. So, hindi na iiba yan eh, yung lalaki at babae. Sila nag-approach sila. Di ba yung babae, bihira lang naman sila ma-approach, di ba?
So kung in-approach sila ng lalaki, may chance din talaga na magustuhan nila yon. Sa online kasi puro i-hit lang din sila eh. Kaya nga yun yung sinasabi ko sa inyo na huwag kayong mag-go with the flow eh. Na parang ano eh, 'di ba sabi, mas malaki chance nyo talaga ngayon pag nag-approach din kayo. Kasi nga, mostly ng online din talaga is for short term lang din talaga yan. So, naproprostrate din yung mga babae dyan kasi pogi lang yung sinaswipe nila eh. Pero, meron yan effect sa real life kasi yung perception nga nila, di ba? Yung validation, so yung gas tank nila mataas na. Baka nga ayaw na nga nila ng relasyon eh. Kasi marami na ako nakikita sa group, gusto kausap lang eh. Tangina na magagawa ng kausap lang. Usap lang, di ba? Pero kung pogi yung nagbabastos sa kanila, papayag sila. So, wala talagang game eh. Kung gusto mo mag-approach, gawin mo kung gusto mo. Actually, yun nga yung sinasabi ng mga pogi, di ba? Just be yourself. Kung anong gusto mong gawin, para malaman mo kaysa mag-regret ka, di ba? Sinabi na rin ni Rolo Tomasi yan, rejection is better than regret, di ba? Totoo rin naman yun kasi nga tumatanda ka. Ako nga, marami rin akong chance na makadali ng mga ganda eh. Conceited lang talaga ako dati kasi nga na-brainwash din ako. Lalo na yung parent ko, yung nanay ko, gagawin kang beta. Parang gusto siya pa mamili ng ang ano mo eh. Pucha, kung nalaman ko lang tong game na to, tangina, ni numbers game ko na sila lahat. Or pinatulang ko sila, dinog out ko sila. Ibig sabihin ng dog out yung hindi ka namimili. Which is yun yung ginagawa ko. Hindi ka namimili talaga. Lahat ng dumapo sa'yo, lahat ng dumapo, papatulan mo talaga, papatusin mo. Dog out, yun yung tawag yun. Di ba yung mga aso, di ba? Lahat tinitira, pati poste, pati, pati stuffed toy, tinitira, di ba? Ibig sabihin ng dog out. So, paano? Yun lang siguro. Peace.